Ang dami ng encounter na naranasan ko, hindi ko makalimutan. Nung na-encounter kami doon sa Negros. Dati kasi, yung position ko is, ako yung 60 gunner ng section namin. Negros? Oh, Negros. Ano pang unit mo na? 61st IB. 60% IB yun. Kailan yun, boss? October 16, 2006. Nung nangyari yung encounter namin nga, hindi ko talaga makalimutan. Ano yung kalaban dyan? Kinukonfront? Yung confront naman is mga NPA din. NPA? Yes. Pwede mo may kwento, boss? Mula. Ikwento ko lang yung naranasan ko noon. Kasi noong as a member of SR Class 170-2008, So, isi-share mo ngayon yung... isir ko yung naranasan ko na encounter doon sa Negros, sa Sitio Canabaca, Barangay Magbalyo, Negros Occidental. Nung una, kasi nagpasok kami doon sa objective na pinuntahan namin. Ano yung team kayo? Isang section kami. Ano yung designation mo doon? Designation ko that time is automatic rifleman. Automatic rifleman. So, paano yung first? Nag-move ka, nag-LD kayo? Simula nang nag-LD kami sa detachment ng Kanlamay Detachment, nag-GO siguro kami, mga 02. Tapos nung nangyari, pagdating namin doon sa malapit na kami sa area, yung nag-map check din yung platoon sergeant ko na dito. Yung nangyari, na medyo nagtalang kami. Nung pagtalang namin doon, yun pala yung nangyayari na surprise din namin yung kalaban. Pag nagkuman yung nung platoon sergeant ko na magbaba na kami. Tapos sabi ko, amal ko sa master, huwag tayong bubaba tayo lahat dyan. Kasi high ground siya, tapos tusukan sa pababa, tapos packet ka ulit. Parang gaganyan yung high ground niya, yung area. Ngayon, sabi ko, hindi ako magsabay kasi andito yung automatic weapon sa akin. Kaya nga, yung isang squad yung nauna. Nauna yung isang squad doon. Tapos yung leading, natumbok niya yung push ng kampo. Kaya, imbis nga na-surprise sana yung kalaban, kami na-surprise kasi kami yung naunahan. Kasi yung posisyon namin kasi, high ground din dito, galing kami sa taas, dito din sa taas. Ito, parang tingnan mo doon sa labas, ito, parang clip siya. Pero kung dikitan mo, kasi grabing masukal din dito grabing masukal. Kung tingnan mo pala dito sa pagdating mo doon sa area, na pala yun, malawak na tapan. Tapos doon naka-base yung NPA. Yung nangyari doon, yung isang squad namin, bali nakordon sila doon sa pumilit na sila doon sa sa malaking bato. Yung sila siyam doon, hindi na sila makagalaw doon kasi nagpalo din yung mga NPA. Kaya nung nangyari doon, umanap ako ng paraan. So, volume fire na yun? Volume fire na yun. Sinong una po? Yung kalaban namin. Parang naunahan kayo? Ang naunahan kami, yung na-surprise din kami. Kasi yung nabangga namin kagad yung post na yun Nung first bore pa lang yung namin, yung lead scout namin is na-wounded na. Natamaan na siya sa balikat. Wounded na? Oo, wounded na. Sumigaw na naman wounded? Oo. Pero hindi pa sumigaw naman wounded. Pero still fighting pa rin. Volume fire din sila sa baba. Volume fire din kami sa Kasi dito ko sa palagitnaan Tapos yung ginawa ko, umakyat ako sa high ground. Tapos kasi yung automatic yung dala kong yung M60 yung dala ko. Kaya umakyat ako doon sa taas. Nag-akyat ako doon sa taas. Nakita ko na din na overlook ko yung kalaban. Doon ko binagbagan yung NPA na dumikit na doon sa location ng isang squad. Kasi napindown sila doon Kaya naka-akyat ako doon sa ground. Kaya hindi na napindown yung tropa kasi nag-support ako doon sa taas. Tapos pag doon ako sa taas, nakita ko yung kalaban doon, binagbagan ko sila. Ngayon nangyari doon, siyempre, pag yung kalaban natin, pag makarinig ng buto na mas lalo na sa M60 masinggan, yung kalaban talaga, natatakot talaga din sila kasi naka-volume fire na ako doon. Tapos nung nangyayari, mahigit pa isang oras kami doon. Nagtataka na ako na wala na nagkuman. Yun pala yung platoon sergeant ko, nawala na pala yung platoon sergeant ko. Bali, nag-iko na din sila kasi nakita nila na parang walang-wala na talaga kami kasi doon kami sa baba.
Pero ang nangyari doon, ako lang yung nagkuman. Pag nagkuman ko, yung sinay-upo na yung NPA. Nagkuman ako na, one platoon, one maneuver. Yun talaga yung kuman ko. So, tapos bigap ako na young blood ito. Sabi ko, young blood ito. Tapos sabi ko, isang platoon, maneuver. Pero say-upo lang yun. Para yung NPA na din sila, matakot sila. Akala na kung marami kami. Yung nangyari. Pero wala nang platon sergeant mo na time. Wala na, ako lang yung nagkuman doon. Alam mo yung wala na sa platon sergeant mo. Hindi ko lang alam kung wala na siya kasi naghintay ako sa kuman, wala naman nagkuman. Yung ang ginawa ko, nag-initiative na lang ako na ako na lang yung magkuman. Nung nalaman ko pala na yung tapos na yung encounter bali na na kami, na yung platoon sergeant ko, mga 3 kilometers siguro galing sa encounter site namin, doon na sila nag-exit. Dala pa yung kasama naming tatlo. Yung isa doon, siya pa yung nagdala ng link ko, may 200 rounds pa siya ng link na dala nila. Kaya nga, magtataka ko nga nawala na yung nagkuman. Mabuti na lang, ako na naisipan ko na ako na lang yung nagkuman doon. Wala ka na kasama. May kasama ako, dalawa din. Sino yung Yung kasama ko doon, si Pepsi Castor, si Pepsi Canindo, at saka si Pepsi nga Swerte. So parang tatlo na lang kayo naghugdalay. Tatlo na lang kayo naghugdalay. Yung nagulda doon sa bali tatlo kami. Yung trupa ng isang squad doon sa baba sa may creek lines, doon yung pumilit yung sa malaking bato, hindi sila makagalaw doon. Kaya kami yung super fire doon sa sa encounter site na nabangga namin yung NPA. Gaano kadikitan yun? Yung kadikita namin nung dito sa may post talaga, mga lang siguro, mga 30 meters, 30. O wala nga 30, siguro mga 25 kasi pag akyat kasi siyempre pababa. Pag mixo pa akyat, binugahan na kami doon. Kaya nga yung ginawa ko, atras para occupy talaga ako ng high ground. Kasi kung undur ako sa low ground, madugang yung lugi kami. Kasi ang dami din yung NPA at the time. Yung ginawa ko, umakyat talaga ako, bahala lang ko na isip ko, importante na masave ko yung isang squad doon sa ilalim. Kasi kita ko na minaneuver sila ng NPA. Kasi madami yung NPA, mahigit siguro mga 40 sila doon, 40 or 50, ganyan sila karami doon. Paano yung first? Paano yung tapang mo doon na parang ikaw na lang din nagkuman? ang naisip ko lang doon para na lang sa na naisip ko na ito na talaga yung encounter na talaga. Yung iniisip ko lang ng isip ko, pero mind ko, kasi siyempre as a automatic rifleman, dapat makuha ko talaga yung high ground. Kasi kung doon ako sa low ground, hindi ako ma-overlook yung kalaban. Mas maganda talaga naisip ko talaga na mag-occupy talaga ako ng high ground kasi is open na yan sa automatic weapons na mag-occupy talaga ng high ground. Kahit wala ka ng kuman talaga? Kahit wala ng kuman, initiative lang talaga ako kahit wala ng kuman. Na makuha mo yung High ground, makuha ko yung high ground. Kasi pag nakuha mo yung high ground, parang may chance na makalamang ka. Oo, kasi siyempre isip ko, mas advantage ko kung makuha ko yung high ground eh. Kaya nga, nag-isip talaga, maneuver talaga ako na makuha ko talaga yung high ground. Yung hindi mo ba naisip nung time na yun na sobrang dami ng kalaban, baka kainin kayo doon? Pero ang sa isip ko, hindi siguro kami makain. Kasi siyempre, andun pa kami, tatlo pa kami na nag-super spire sa kalaban. Tinignan namin dito sa baba na yung isang squad doon, na pumilit doon sila nakatago sa malaking bato. Isip ko, pag makaplaster kaming tatlo doon sa taas, makagalaw din sila. Kasi isip ng kalaban na marami din kami. Kasi section lang kami yung nag-move doon eh. Section, walang officer yun ha? Wala na kami officer, yung platoon sergeant na talaga yung dala namin doon. Pero yung wounded doon, hindi naman ganun kalala. Yung wounded namin, yun yung kapgo. Kapgo yung kasama namin yung kapgo. Natamaan siya kaagad sa balikat. Pero ginawa namin ng paraan na makuha namin siya doon sa sa area na para ma-recover namin siya doon. Kaya nga doon yung ibang trupa din nakita nila yung nakadapa na yung wounded namin igo sa balikat. Kaya gumawa din silang paraan, nag-volume fire din sila kahit pumilit na sila doon malaking bato. Isang malaking bato lang talaga yung tinataguan nila. Silang siyam, pumilit na sila doon. Akala din nila ng squad leader doon na doon na talaga sila kasi minaniubi din sila ng NPA. So ang NPA matapang din talaga? Matapang din talaga kasi alam nila na parang makayang-kaya nila kaya nagmaniubi din sila. Pero nung nagka-position ako doon sa taas, doon na sila na mayroon pa palang trupa doon sa taas pa kaya noon na demoralize din yung kalaban na marami din kasi putok kasi ang nagsabay yung putok 60, M16 at saka yung M14 yung namin
Kaya yung kalaban, na ano din, naisip nila na marami din kami. Pero after nun, Pres, nung kumalma na yung putok, nung wala nang masyadong putok, ano yung ginawa niyo? Nung pag, ano namin, nung pag medyo nakita namin na wala na, mahina na din yung putok, nakita ko din yung kalaban, wala na paggalaw-galaw doon sa posisyon ng kalaban, nagdesisyon ako na i-scour ko yung area. Siyempre, narinig ko na may ano din, may incoming na din yung ano namin, yung reinforce. Pero ang nangyari doon matagal pa yung reinforce ano eh. Tapos tiningnan ko din yung undid namin na ano, parang malus of blood na siya kasi pumputi na siya eh. Tapos yung ginawa ko, nung that time na yun, nagsisigarilyo pa ko doon. Kaya yung ginawa ko doon sa kaan namin, parang ni ano na lang, nilibang ko na lang siya sa sigarilyo. Sabi ko, hindi ka pa mamamatay, sigarilyuhan mo lang, mawawala yung matay na. Pero alam ko talaga na, ano siya eh, marami ng dugo kasi yung lumabas sa katawan niya. Parang, natin yun, parang, na ano siya, namuti na siya. Biglang namuti na siya. Pero alam ko talaga na nanghihina na siya. Tapos humingi siya ng tubig, pero hindi namin siya binigyan. Kasi nauhaw na siya. Pero alam ko kasi sobrang dami ng lumabas ng dugo sa balikat niya. Kaya, nag-isip namin na, kahit nangingi siya namin ng tubig, hindi ko siya talaga pinainom. Nung ginawa namin doon, yung isang senior din na kasama ko, nagdesisyon na talaga iibak namin yung wounded kasi incoming na daw din yung reinforce. Pero habang hindi pa dumating yung reinforce, dandahan na kaming ano din sa area. Kaya yung naka-scour din doon, yung nag-reinforce na sa amin. Pero matagal pa yun, nakarating yung reinforce. Oh. Kasi nag-reinforce sa batalyon namin, yun na lang yung mga panday doon sa mga batalyon. Kasi yung full blast din kami doon sa area na panahon na yun, na full blast kami ng operasyon. Pero, yung wounded, na first aid niyo, Na-first aid din namin yung wounded namin. Nag-apply din kami ng first aid, in-tourniquet din namin, tapos yung tama niya, inano din namin, in-applyan din namin ng first aid. maliban sa kanya, may iba pang wounded. Wala na. Yung ano, lead scout, ang leading na talaga namin yung nadali. Kasi yung gwardiya ng kalaban, baka na ano din, parang na ano din siya ba, parang nabigla din siya. Kasi nakita niya na, mga military ito, kaya naputok ka na kagad. Hindi na siguro nakaiming yun, kasi kung naimingan yun, sigurado may siya talaga. Siyempre, ang baril ng kalaban, nasiro din yan eh. Hindi kampo yun. Kampo talaga nila. Malaking kampo nila. Kung tingnan mo kasi yung sa area, dito sa kabila ay ground, tapos sa kabila ay ground. Kung tingnan mo talaga, gaganyan siya eh, gaganyan yung high ground, malalaki, kasi ilog dito sa baba. Kung tingnan mo, may bahay din dito, sa kabila may bahay din, parang yung bahay na, doon, sa area, siguro doon yung puste nila, dan yung nagmamasid siguro yung advance party nila. Doon na-surprise din sila kasi bigla lang kaming dumating doon. Tapos hindi kami nagtagal doon, pinababa na kaagad yung isang squad. Yun yung nangyari doon. Nung ano na Pres, nung nagpukla ng putok, nandun pa yung platoon sergeant nyo, wala na. Wala na, mga 3 kilometers siya galing sa encounter site namin, wala na alam. Doon ko na nalaman na wala na yung platoon sergeant namin. Akala ko nga or na disgrasya siya o kasi sa daming putok, akala ko kung disgrasya sila. Siyempre kulang na kasi kami eh. Yun pala yung nagkakontak doon kasi wala kasing signal doon sa area namin. Kaya nga nawala sila kasi nagkontak din sila. Kasi sila yung nagkapanghingi ng reinforce sa amin. Pero galing sa area, mga 3 kilometers talaga sobra yung anuhan nila. Parang inisip nila na patay na kayo. Kasi nag-iisip din ng platoon sergeant namin na siguro na wala na rin kami kasi nakita talaga nila andun sila sa taas pa eh. Nakita talaga na ang dami talaga din yung kalaban na nagpapunta sa leading squad. May kasama siyang umalis. May kasama siya. Ilan yung dala niya? Mga 3 yata din yung kasama niya. So, 4 sila. Hindi, bali 3 na sila lahat. Platoon sergeant namin, tapos 2 PFC. Ano ang pakiramdam first na iniwanan ka sa gitna ng labanan? Pero hindi ko rin maisip na iniwanan kami kasi continue pa yung fight namin. Hindi ko pa alam na iniwanan na pala kami ng platoon sergeant namin. Doon ko na nalaman noong nung pahina na yung putok, sabi ko, bakit wala na nagkakuman sa atin? Nasaan na yung platoon sergeant natin? Kaya nga doon ko nalaman yung nakaakyat na din yung isang squad sa taas. Doon ko na nalaman na kulang na kami. Ang iniisip ko talaga na siguro baka na-disgrasya yung
kasama namin. Kaya isip natin, ang iniisip ng squad leader, i-scour na namin yung area. Kasi wala na kaming contact sa platoon sergeant namin eh, kasama pa yung dalawa naming kasama. May radyo. Oh, may radyo silang dala doon. Walang, anong naramdaman mo? Hindi galit? O, ano? Hindi, yung naramdaman ko talaga, parang tapang lang talaga yung naisip ko kasi nung panahon na yun, mga ano lang ako, mga 19 siguro yung edad ko noon, bata pa ko noon. Pero nung nalaman mo na wala na pala yung nagdala sa inyo, anong naramdaman mo? Naramdaman ko na bakit nila kami iniiwanan na siyempre nasa gitna ng labanan, bigla lang silang iniwan. Siya yung pinaasahan namin kasi siya yung pinaka-mo senior, pero wala tayong magawa kasi ganyan yung utak nila. Hindi natin mapilit kung magparpait sila or ano, pero hindi ko lang alam kung anong nasa isip nila. Kasi doon sa area din kasi namin, wala din kasi yung signal doon. Tapos mas mabuti din nga, hindi ko lang alam kung naghahanap pa sila ng signal. Kasi mga galing sa encounter site namin, mga 3 kilometers yung distansya nila sa amin. Tapos hinahanap namin sila, hindi namin sila makikita eh. Yun pala nalaman namin na ano pala, parang iniiwanan talaga nila kami. Yun ang naisip ko na iniwanan talaga kami. So, matagal nakita kayo nung araw na yun o kinabukasan pa? Nagkita kami sa platoon sergeant namin noong ano na, siyempre nag-iko-iko na sila eh. Nag-withdraw na sila. Nung mga ano pa, pagbalik na namin doon sa detachment, doon na kami nakita nila sa platoon sergeant namin. Hindi na namin sila nakita nung doon pa kami sa area kasi pag-exit, pag-withdraw din namin, sinakay namin sa balsa yung kasama naming wounded. Ang hirap din. Grabe kahirap din kasi hirap din yung terrain. So maliban doon yung pagdala pa ng wounded, gano'n kahirap yun. Grabe talaga kahirap yung pagdala ng wounded kasi mabigat pa yung kasama natin, tapos may mga dala pa sila ng mga gamit. Tapos alert pa kasi ongoing, parang ano kami, parang noong sa palabas din kami, pick up din kami ng carbine kasi pak kami pick pa rin. Kasi hindi ko alam kung saan yung mga kalaban din nakaposisyon yung iba eh. Kasi may na ano ko sa iba nung doon pa kami sa ano, may sa kabila, may sa likod na kung saan ba talaga galing nung putok. Kaya nga nagpuputok, tinignan ko. Kasi hindi ko malalaman kung saan yung putok ng carbine. Kasi grabe yung carbine eh. Sa lahat ng putok, marinig mo talaga carbine talaga saya. Kasi nakakaiba yung putok ng carbine. Yun yung narinig ko. Parang sa may, dito sa kabila na high ground, parang may ano doon. Kaya nga, pag sabi ko parang nagpaputok doon, nagpaputok din ako doon, pinaputukan ko rin. So ano yung nagiging resulta ng encounter? Nung resulta ng encounter namin, ma-recover namin yung mga baril nila, tapos yung mga document nila, na-recover din namin yung mga... Walang ma-recount kaming na-recover, pero makikita namin doon sa area na marami ding dugo na nakaano sa mga dahon o sa lupa. Makikita kasi namin yung mga din dugo din. Kasi yung kalaban din natin, basta kaya pa nila dalhin yung wounded nila or kiya nila, dalhin talaga lang kalaban natin. Hindi talaga iniwan nila kahit mamatay man yan o buhayan, dapat dala-dala talaga dalhin nila yan mag-exit. Pero may baril pa rin kayo nakuha. May baril pa rin kami nakuha. So at least hindi naman malala yung wounded at nabuhay naman. Oo, nabuhay naman siya. Yung wounded namin ngayon, hindi ko lang alam kung active pa siya ngayon sa Capgo kasi dati noon si ano pa yung battalion commander naman dati, si Colonel Flores. Dapat sana yun, tulungan sana yun, papasok siya sa army, pero yung ginawa niya, kapabayad na siya kasi sigurado yung pira na yun eh. Hindi na inisip nga pang forever, tulungan sana siya makapasok sa mga direct enlist siya. Ano yung nagiging reaction first nung nakita na kayo ng platoon sergeant? Nung nakita ko siya nung doon na kami sa detachment, parang magagalit ako na natatawa. Kasi nagagalit ako na iniwanan niya kami. Yung natatawa ako, bakit niya kami iniiwanan na sabi niya matatapang man siya. Yun yung sabi niya, matatapang siya. Nung sa Mindanao pa sila noon, nung sa kabataan pa daw niya, grabe na yung naranasan din niya doon sa Mindanao. Pero nung nangyari talaga yung encounter namin, doon ko na naisip na, nung nakikita ko siya doon sa detachment na parang magagalit ako sa kanya, puro natatawa ako sa kanya. Hindi ko malimutan na ganyan yung ano ko naramdaman ko sa kanya. Kasi ang tapang-tapang niya eh. Siyempre, siya yung platoon sergeant. The time ako noon, pang private pa yata ako noon.
or PFC na ako. Hindi ko lang maalala. Kasi matagal-tagal na din. No, 2006 parang PFC na yata siguro ako doon. Tipsy ka na PFC na ako. medyo sanay ka na rin sa gira. Kasi nung nangyari doon, pang tatlo ko na yun na-encounter yun eh. Nung panahon na yun. Pero hindi mo talaga makalimutan kasi iniwan ka sa gitna ng labanan. Hindi ko talaga makakalimutan talaga na yung most senior pa talaga namin, yun pa pala yung iniiwanan niya kami. Kaya nga doon talaga hindi ko talaga makalimutan. Dabi siya yung inaasahan namin as a most senior of the section, pero siya pala yung iniwan nila kami. Kaya siya. Kasi sa gitna ng labanan, iniiwanan nila kami. Pero nabahig lang yun ng namin, ng battalion commander. Siyempre, mga senior NCO na rin sila. Rang siguro noong panahon na yun, rang staff sergeant yata. Or sargento yung rank ko niya. Pinagbigyan rin siguro na yung sa kasi, parang nagkuha daw sila ng, para makakuha sila ng signal, para makapanghingi ng reinforce sa area namin. Pero kung sa talaga, kung isipin mo talaga, mo 3 kilometro galing sa encounter site, parang malayo na talaga sila. Kaya nga, doon ko rin tinatawanan yung mga kasama ko na may tao talaga na ganyan. Yung tinawag na save your life. Bahala ng iba dyan, mas masibula yung sarili nila. Yun yung naisip ko doon. Yun yung parang lesson learned. Parang lessons learned ko nga. Tapos naisip ako na pag ako yung magdadala ng tao at hindi ko talaga na gagawin yung ginagawa niya sa amin. So, yun lang yung i-share mo. Yun lang yung ma-share ko. Isa na lang first na tanong. Bilang isang sundalo ko ngayon, kung may mensahe ka sa ating mga kabataan na gusto rin maglingkod sa bayan, ano yung message mo? Yung mas lalo na sa mga kabataan na gustong pumasok ng Philippine Army. Iyan ko lang sa inyo, sunod lang kayo kung ano yung instruction sa taas, sundin natin yung tama at huwag tayong gumagawa ng mali kasi dito sa Philippine Army, kung mahina ka dito yung loob mo, hindi ka magtagal dito sa serbisyo na to kasi ang daming bawal. Bawat galaw mo, lahat, yan, magpaalam ka, hindi ka pwede na makapaano ka, ng sarili mundo ka, hindi. Lahat ng instruction galing sa taas, yun yung sundin natin. Makaabot ka panahon na makaretire ka. Pero kung hindi ka marunong sumunod, may tendency ka nga, hindi ka magtagal sa serbisyo, may kalalagyan ka, ma-discharge ka talaga. Basta hindi ka marunong sumunod. Ang payo ko lang sa mas lalo sa mga junior na gustong makarating nila na makaretire sila, gawin lang nila yung tama at sumunod lang. Yun lang talaga yung ma-advise ko.